Maraming pastor ngayon matigas ang pagmumuka. Harapan niloloko Pilipino. Yan ang totoo niyan eh. Hindi ka na masusuporta kay BBM eh. Pastor eh. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang katiyakan kay BBM. Diba? Hindi ko alam kung anong dinil yung dalawa. Pero naniniwala ako, kaya ka sumuporta kay BBM para hindi ka maipa-deport pabalik ng Amerika para maharap mo ang kaso mong kamanyakan doon. Na akala mo napakalinis na tao, napakabanal. Ang pakilala, anak daw siya ng Diyos. Siya lang daw ang anak ng Diyos. Sabi ko nga kanina sa isang vlogger na naka-live, mas bibilib ako sa'yo, Pastor Kibuloy, kung manahimik ang bunganga mo sa mga nangyayaring issue ngayon. Negative man o positive? Why? Ano ba ang kaso mo sa Estados Unidos? Paghihindot? Ano yun? Manyak? Yan ba ay makakitang makapastor ba yan? Makadiyos ba yan? Aminin man natin o hindi, kaya ka lang naman nagbungbong Marcos eh. Dahil alam mong malakas si BBM. Dahil alam mong meron kang mahihita kay BBM. Meron kang isusugal kay BBM para hindi ka maipa-deport pa US. Yan ang totoo niyan eh. Hindi ka na masusuporta kay BBM eh. Pastor eh, kung alam mo sa sarili mo na wala kang katiyakan kay BBM. Diba? Hindi ko alam kung anong dinil yung dalawa. Pero naniniwala ako, kaya ka sumuporta kay BBM para hindi ka maipa-deport pabalik ng Amerika para maharap mo ang kaso mong kamanyakan doon. Yan ay hindi paninirampuri. Ha? Naibalita yan. Sa term ni Pangulong Duterte, naibalita yan. Di ba? Yung kamanyakan mong ginawa doon. Tapos magmamalinis ka. Diyos ko po. Na akala mo malinis sa tao. Eh, pinagsasabi mo kay Isko Moreno nung election. Oh, naturingan kang pastor. Dapat ang ginagawa mo, pastor, pagpapakita ng pagmamahal, pagkakaisa, i-unite mo ang tao. Hindi yung parang inuudyukan mo pa ang tao. Hindi ba nakakahiya? Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos, Diyos ko pong mahabagin putang ina. Payaman ka lang sa reliyon mo eh. Pinag-uuto mo lang yung mga member mong tanga. Ukin ng ina mo ka eh. Di ba? Manyak ka din eh. Ako, manyak din ako. Yan ang problema sa'yo, pastor eh. Huwag kang masyadong mapag-ano. Tignan mo rin ang sarili mo kung gaano ka rin karumi. Ha? Tapos sasabihin mo, kung panahon to ni Pangulong Duterte, pinangalanan na yung general. Eh may batas tayong data privacy ah. Di ba? Bakit? Sasabihin mo, pinag-iinitan daw si Bantag. Bakit? Sino ba naglabas ng pangalan ni Bantag? Hindi ba yung pamilya ni ano? Di ba pati sila Risa ang naglabas? May voice record pa yon. Oh, bakit yun ang hindi mo kantiin? Oh, natural. General lang sinasabi mong dalawang sangko sa illegal na droga. Ba't hindi mo pangalanan kung may alam ka na? Tapos galit na galit ka sa kasalukuyang PNP chief. Sasabihin mo, dapat daw tanggalin ni BBM. Eh ba't pangungunahan mo? Pangungunahan mo ang administrasyon. Nakakahiya naman sa'yo, pastor. Ah? Ako, natatawa na lang ako sa ibang vlogger na purim-puri kay Bantag. Magaling daw, maayos. Guys, maging maingat tayo sa pagsasabing magaling. Hindi lahat ng magaling na may ginagawa ay totoong malinis. Hindi lahat yan. Eh bakit yung mayor ng Tanawan? Magaling din naman yun ah. Di ba? Magaling din naman yung mayor ng Tanawan, yung pinatay doon. Oh, tayo ba lahat? Nagulat tayo, nasa narcolis din pala yun. Oh, lahat ba tayo? Lahat ba nang nakalista doon sa narcolis ni Pangulong Duterte na pinangalanan? Ano ba ang nangyari? Lahat ba doon nakulong? Hindi ba hindi? Yung iba nga ron, pinagkapirahan pa ng isang undersecretary. Pinagkakwartahan pa ng isang undersecretary. Kapalit na matanggal sa listahan. Di ba? Nung isang dating undersecretary ng DILG na inutil din, na nagbibilang din ng bulbul niya ron. Ewan ko kung buhay pa ito.
Shoutout nga pala doon sa kaibigan ko na si Martin Dinyo. Di ba? O sino ang nagkwento nun? Si Pyra Lucas ng Pampanga na hinututan daw yung isang mayor na nasa Narcoles nasa Batangas na kinunan at ang abutan ng pera mismong sa DILG building ginawa. O, yung tumanggap na pinsan, o na-interview ko pa yon, di ba? Bago namatay. O, di ba nagkakaanuhan? Doon sa mga nagsasabing tama si Kibuloy, utang ina. Isipin nyo na lang, nagpapakilalang anak ng Diyos, nagpapakilalang pastor, pero putang ina, ano ang kaso sa Amerika? Ano ang kaso? Kumiakantot ng minor de edad. Humihindot. Yan ba ang makaalagad ng Diyos? Yan ba ang sinasabi natin na alagad ni Kristo? Di ba? May sinasabi nga sa Biblia, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga bulaang propetang mga demonyo na nagkakatuwang mga maamon tupa. Pero ang totoo, mga demonyo ang mga yan. Yan, kabilang na si Pastor Manyak Jacol Cantot Kibuloy. Oo. Yun ang kaso niya sa Amerika di ba? Paghihindot. Yan ang ito na lang, bakit sila naghiwalay ni Mike Abe? Di ba? May mga pasaring dati si Mike Abe sa kanya na nakikialam na hindi naman dapat siya makialam kahit siya ang chairman. Oh. Yan ang problema sa kanya. Masyado kang mapapel. Putang ina mo ka. Mayaman ka na, pastor. Hindi mo madadala sa impyerno ang kwarta mo. Hindi mo madadala habang nabubuhay ka pa sa mundo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, pukinang ina mo ka. Hindi yung puro kakaululan, kamanyakan kang putang ina mo ka. Nakakahiya yung ginagawa mo, putang ina mo ka. Mahiya ka. Putang ina mo ka talagang pastor na demonyo ka. Di ba? Ay, yung ba fake news ba yon yung kaso ni Kibuloy sa Amerika? Fake news ba yon? Doon sa mga miyembro niya na nanonood ngayon dito. Putang ina ninyo, pag sabihin yung fake news yan, mga putang ina nyo, bobobo nyo. Diba? Ang tatanga nyo. Diba? Sandamukal kayong bobot inutil. Kung sasabihin yung fake news, yung paninira ko sa pastor nyo. Isisihin nyo ang Amerika. Putang ina ninyo. Ayan bula ang propeta. Doon sa mga miyembro ng kulto, Kuloy, may batas tayo, di ba? State in church and state, di ba? May separate tayo. Nakikialam kayo sa gobyerno. Puro kayo nakikialam, mga putang ina ninyo. Mabuti sana kung pastor ka, malinis ka. Wala kang kasong kamanyakan. Wala kang kaso ng kapidopilyahan. Putang ina mo ka, malibog ka pa sa akin Kung binabayad mo ata doon, putang ina mo ka, pera ng abuloy. Putang ina mo ka talaga, pastor. Di ba? Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya, pastor. Putang ina ka. Kung buhay pa siguro ngayon si Brad Eli Soriano, baka sabi ni Brad Eli, "Oy, Kibuloy, harapin mo muna ako sa debate." Putang ina mo ka, hindi mo nga maharap-harap sa debate si Eli Soriano nung nabubuhay pa Kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set
na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Habang ang ministry ito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, Sandali kapatid na direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mangangaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue, legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya, hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige. Pagmamalinis kang anak-anak ka ng Diyos, anak ka ng demonyo, o kinang-ina ka. Walang anak ang Diyos na manyak na kagaya mo. Kaya mga tanga lang, tang-ina ka, ginamit mo lang ang pangalan ng Diyos para pagkapwartahan mo, para yumaman ka. Kaya doon sa mga nagpapaniwala, doon sa mga kapwa ko vlogger, guys, mga kapatid, likutan naman natin ang utak natin. Bago natin sabihin na mabuti si pastor, bago natin sabihin na pakinggan natin yung pastor na yan, hindi ko na lang papangalanan ko sinong vlogger, nanonood ako sa kanya. Ano ang kaso niya sa Estados Unidos? Pangahalay. Pang-iiyot. Di ba? Pang-iiyot. Hindi ba nakakaya yan? Kababayan natin yan, Pilipino yan. Tapos ang ginawa niya sa Estados Unidos, pag-iiyot. Kaya-hiya, di ba? Di ba kaya-hiya ang ginawa niya? Kaya-hiya ang ginawa niya. Puro pang-uulol. Di ba? Tapos gagawin niya dito, magpapakita siya na siya ay matinong tao, siya ay malinis. Diyos ko mong makapagin. Nakakahiya, mga kaibigan. Maging mapanuri tayo. Di ba? Now, kung talagang di kayo susuporta sa bagong administrasyon, sa inyo po yan. Sumunod na lang tayo sa alituntunin na pinagagawa ng administrasyon. Di ba? Sundin na lang natin yung kung anong batas na pinapagawa nila. At yung batas na naman na yan, ay hindi naman yan para sa ikasasama natin. Di ba? Hindi naman yan para sa ikakapahamak natin. Di ba? Para sa ikabubuti din naman ng mga tao yan. Di ba? Yan o, hindi na po pinag-uusapan dito kung anong kandidato natin. Di ba? Para sa bayan, pare-pares naman tayo nagmamahal sa bansa. Di ba? Yun lang tayo. Ito, sabi naman ni Meow Dolphin, suportahan, sorry, di ko kaya. Hindi ka naman pinipilit, madam Di ba? Sumuporta ka man o hindi. Simple ang gawin mo. Sumunod ka kung anong batas ang pinapaira sa ating bansa. Di ba? Sumuporta ka man o hindi. Kung hindi ka susuporta sa administrasyon na to, hindi ka naman kawalan, madam. Di po ba? Hindi ka kawalan.
Di ba? Huwag na natin sisihin ko ilang milyon ang bumoto kay BBM. Di ba? Tayo man na nagsalita ng hindi maganda sa administrasyon na to nung time ng eleksyon, nakatulong din tayo sa kanya. Pagdating sa social media, kahit mas negative ang sinabi natin, positive o negative, lahat tayo. May nakatulong din sa kanya, napag-usapan yan eh. Pero tapos na yung eleksyon eh. Di ba? Tayo rin ang makikinabang dyan. Pero hindi porke sinabi ng administrasyon babangon, ay kailangan natin kumilos. Magtrabaho tayo para talaga tayo bumangon sa bansang ito. Hindi po obligasyon ng gobyerno na palamunin lahat tayo, mga kababayan. Kahit ang gobyerno na to, hindi niya kakayanin na mag-isa. Kailangan tayo ng gobyerno, kailangan natin ng gobyerno. Di ba? Pare-pares lang tayong may kailangan. Di ba? Swerte ang mga ang natalo nung eleksyon pero ang nanalo malas kasi pag presidente araw-araw puro stress at puro problema. Yes! Kita nyo na si Pangulong Duterte. Nung pumasok siya bilang Pangulo, ang lakas. Hindi pa siya inaalalayan. Di ba? Kita nyo, nung bumaba sa pwesto, stress ang inabot ng mama. Halimbawa nyo na lang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Medyo makapal pa ang buhok niya sa bulbul niya, sa bunbunan niya. Kita nyo, nung paalis na, ayun, tuluyan ng napanot yung mama. Di ba? Di ba? Naniniwala ka na pala sa totoong ang 31 million. Alam mo ate, pag yan ang pag-uusapan natin, diskusyon ang mangyayari yan. Diskusyon tayo dyan. Diskusyon tayo. Ikaw, tatanungin kita. Gusto mo bang umakyat ate? Bababa ko yung hagdanan. Ma'am Miao, Dolphin. Gusto mo po bang umakyat? Tayong dalawa lang, magdiskusyon tayo tungkol po dyan. Sa 31 million. Sa tanong mo, naniniwala na ako. Hindi kita babastusin. Aayusin ko mga sagot ko sa'yo, basta't maayos din ang sagot mo. Ma'am, willing ka bang umakyat? Magsabi ka lang ng oo, bababa ko yung hagdan. Basta't open mo ang camera mo, madam. Pero kung hindi mo naman kayang umakyat at hindi mo kayang dibukas ang iyong camera, madam, lumayas ka na lang dito sa live, sa channel ko. Ma'am, ganun na lang. Umalis ka. Ako, uulitin ko, hindi ako maka-Marcos at hindi ako magiging pro-Marcos. Ako ay Sara Duterte. At ako Isko Moreno. Pero tapos na ang eleksyon, parang namumuliti ka na naman dyan. Kasi sagot mo kasi kung pati ako naniniwala na rin ako sa 31 million. Kung yan ang gusto mo ng kasagutan, usap tayo. Bababa ko yung hagdanan. Kuya ninyo, hindi po ako nakikipag-away. Hindi na kita inaaway, ate. Hindi kita inaaway. Hindi kita inaaway. Siyempre, nagsasalita ka dyan, nagko-comment ka, sumasagot lang din ako sa'yo. Ako, sinasabi kong suportahan natin ang administrasyon na to, hindi walang sapilitan to. Kasi mismong sinabi yan ng kandidato ko eh. Sinabi mismo yan ng dating Pangulo natin na sinusuportahan ko until now. Sumusunod lang din ako sa kanila. Di ba? Ate, hindi naman issue kung matagal ka ng subscriber dito eh. Hindi yan ang issue. Di ba? Hindi daw siya nakikipag-diskusyon. Hindi daw siya nakikipag-away. Sabi ko, paulit-ulit ka ng comment. Puro ka kontra sa gobyerno. Di ba? Ako din naman ako BBM Marcos eh. Hindi naman ako bumuto kay Marcos. Hindi naman ako sumuporta kay Marcos. Anti-Marcos ako. Tapos na ang eleksyon. Tapos na ang eleksyon, kaibigan. Bigyan natin ng pagkakataon. Kung ayaw mo sa lideratong ito ng administrasyon at may kwarta ka naman, may kakayahan kang lumayas ng bansang Pilipinas, lumipad ka kung anong bansa. Doon ka muna manirahan ng 6 na taon. Ang ibig kong sabihin, sumuporta tayo, kung sinabi mo hindi mo kayang sumuporta sa administrasyon na to,
sumunod tayo sa